Isa nga bang member ng Davy Clan or kadugo ni Blackbeard at ni Rox? Itong si Brook at si King Ruin. Dahil kung titingnan nating mabuti ang timeline guys, hindi ito imposible. Nangyari ang mass extinction, ang mass annihilation or ang pag-ubos ng lahat ng members ng Davy Clan sa God Valley Incident na kung saan nag-take place ito guys 38 years ago. Ngayon ang flashback naman ni Brook, naganap ito 70 years ago. At kung iisipin nating mabuti, 70 years ago na yon ay noong 21 years old pa lang si Brook. Nang magkaroon ng panibagong flashback sa flashback na yon, na another 10 years ago, dahil nga nakita natin na bata pa lang doon si Brook. It means almost 80 years ago ang nakalipas sa flashback niya na yon. And way back then at that time guys, madami pang kumakalat na members ng Davy Clan. Dahil makalipas ang 50 years, doon lamang sila naubos sa God Valley Incident. So chances na members ng Davy Clan si Brook at si Ruin, hindi imposible. Lalong-lalo pat napakarami ng ipinapakitang relevance nitong si Brook dito kay Blackbeard. Kung iisipin din nating mabuti guys, maraming magsasabi na baka hindi naman talaga member ng Davy Clan itong sila Brook. Dahil kung ganon, bakit siya naliligaw? Bakit si King Ruin at si Brook lamang ang kamukha ng ibang members ng Davy Clan? However, kung tatandaan niyong mabuti, ang God Valley matatagpuan sa West Blue. The same dito sa Hesperia Kingdom guys. Sa West Blue din ito matatagpuan. So ang chances na baka hindi siya pure-blooded or baka nanay or tatay niya lang isang membro ng Davy Clan ay hindi din malabo. Na posibleng rason kung bakit malayo siya sa mismong kuta o sa mismong pinagtataguan ng iba pang mga Davy. Dahil kung aalalahanin natin guys, never namang ipinakita sa atin ang pamilya ni Brook. Ayon dito, namatay ang pamilya ni Brook nang dahil lang sa poverty. Nabanggit din dito na may sister, may brother, may tatay din siya. Pero hindi pinakita dito ang kanilang mga itsura. One of the reasons is that possible na mukha silang mga members talaga ng Davy Clan na eventually sa pagtatapos ng flashback na ito ay maire-reveal din sa atin. Back then at the latest chapter guys ay naire-reveal din sa atin na marunong palang makipaglaban si King Ruin. And honestly impressive nga ito dahil hindi lang one sword style ang ginagamit niyang combat style, kung hindi two sword style. At ang itsura niya noong bata pa siya, way back ng 21 years old pa lang siya, ay malapit na malapit at kahawig ng itsura noon nitong si Rox Sebek. But one of the few reasons kung bakit mahirap tanggapin ang possibility na ito is that bakit sa loob ng Hesperia Kingdom tanging itong si King Ruin at itong si Brook lamang ang nangingibabaw na kamukha ng mga Davy. Not to mention parehong ang God Valley at ang Hesperia Kingdom parehong mga lugar at mga kingdoms na unaffiliated sa world government. Kaya nga walang takot na kinalaban nitong si King Ruin ang world government para sa kaligtasan nitong si Brook. At alam nyo naman guys kung anong paulit-ulit na sinasabi palagi ni Imu. Ang mga individuals na may kinalaman sa mga Davy, ang mga individuals na merong D sa pangalan, palaging kinakalaban ng world government. And never in history na naging kakampi o umayo nito sa kanyang kagustuhan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol kay Gunko or dito kay Princess Shuri bago pa siya gamitan ng abilities or ng contract nitong si Imu. Kung titingnan nating mabuti, at this point of time, kamukhang kamukha na ni Princess Shuri ang current state niya ngayon bilang si Gunko. Kaya naman napakaraming nagsasabi na possible na sa pagkakataon na ito, dito na sila susugudin ng world government, dito na mangyayari ang pagdakip kay Princess Shuri at ang paggamit sa kanya ni Imu. However, I think, meron kayong hindi nabibigyan ng pansin dito guys. Hindi pa ganun katanda at hindi pa mature itong si Princess Shuri tulad na lamang ng itsura niya ngayon bilang si Gunko. Tulad ng conversation niya guys kay Brook, hindi pa siya masyadong matanda dito. And eventually baka daw lumaki din ang kanyang dibdib. Na kung titingnan natin dito kay Gunko guys, oo, totoo yun. So most likely, a few more years, siguro hanggang sa marating niya ang age of 18, ay doon siya kakapturein itong si Imu at saka siya nito bibigyan ng contract, ng pact para maging isa sa kanyang mga Holy Knights. Na hindi din inaasahan nitong si Gunko, tulad ng ginawa niya kay King Harald, it could be the reason kung bakit napatay niya si King Ruin.
Dahil baka nakakalimutan nyo guys, may rason kung bakit tinatawag ni Brook itong si Princess Shuri na father killing princess. Dahil siguro yon sa pinatay niya ang kanyang sariling ama. Pinatay niya si King Ruwen. At dahil yon sa influence ng pact ng pagsapi nitong si Imo sa kanya bilang kanyang avatar. But at the very same time, this will contradict our first assumption. Dahil kung totoo nga na may dugong Davy itong si King Ruwen, it would only mean na partially may dugong Davy din itong si Princess Shuri. At kung yun nga ang case, paano maa-attempt nitong si Imo na gamitin, kontrolin at gawing isang Holy Knights ang isang individual na may dugo ng Davy clan? It could be an experiment kung magagawa ba niyang maiblend ang isang Davy sa hukbo niya, o baka naman itong magsisilbing punishment ni Imo kay Gunko ng panghabang buhay. I think it is very obvious na rin guys na sobrang daming disappointed. Sobrang dami ang galit na galit ngayon dahil napakatindi na nga ng bakbakan sa Elbaf. Napakatindi ng mga encounters, napakatindi ng mga revelations. Mula pa lamang sa napakalupit na duelo ni Imo at ni Loki, sa revelation ng Rain God na si Zaza, ang pagresponde ni Sanji sa village na kung saan inaatake nga ito ni Zaza na kinokontrol ng isa sa mga Holy Knights na si Killingham, at ang pagresponde din ni Zoro papunta kay Imo. Dahil after siyang tamaan ng omen nito, mayroon siyang discovery. Nakita din natin doon ang confirmation na talagang absolute, walang makakapigil sa eyes ni Ragnir. Maging ang omen, maging ang kahit na ano, hindi kayang basagin o tunawin ng eyes niya maliban mismo sa kanyang sarili. Sobrang dami at sobrang tindi ng mga nangyayari ngayon sa Elbaf guys, kaya naman napakaraming nagsasabi na hindi daw tama ang timing ng flashback na ito. Hindi daw dapat ito bigla isiningit sa napakatinding art na nangyayari. However, if you think of it, I think may rason kung bakit ito isiningit ni Oda. Tulad ng dati, akala natin may mga walang kwentang flashback, pero honestly, eventually, habang nagpapatuloy ang flashback na yon, bigla itong nakokonekta sa main timeline. May rason kung bakit ito nagkakaroon ng ganitong klase ng flashback. Tulad ng God Valley incident, ng kwento ni Harald, ng kwento ni Rox. Surely may rason kung bakit kailangang ipakita muna sa atin ang nangyari 70 to 80 years ago, na may napakalaking significance ang Esperia Kingdom, si King Ruwen, si Brook, at itong si Princess Shuri. Na possible na miyembro nga ng Davy Clan itong si Brook, na mangangahulugan na may miyembro ng Davy Clan sa loob ng mga Straw Hats. However, this is where this video will end. And although currently nasa chapter break week tayo ngayon, huwag kayong mag-alala guys dahil magpapatuloy pa rin ang ating video releases tungkol sa One Piece. Kaya naman siguraduhin yung nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.